akong bayan, walang Eto personalan. na. Tama-tama na pag-uusapan natin ng AI kanina. Giliw, wag mo sanang isiping. Eto Malapit na yung malapit Feb na. month. Feb-ibig. Malapit na po ang, buwan ng Feb-ibig. ibig. At marami na rin pong manloloko. Ayun. Dumarami nga daw ang kaso. Hindi lang manloloko sa pag-ibig. Oo, scammers. Pinapaano ka, pinapaasa ka. Oh, lalong-lalo pag online scamming, 'di ba? Tuwing pag-ibig month, sabi nga Feb-ibig month. Marami-rami na tayong kaso na tinulungan po. Dumarami Inilapit sa talaga. mga ahensya na kausap. Ganda ng profile picture. Ganda ng itsura, no? Tapos talagang long distance relationship. Kaya lang, Bigla na lang manghihiram ng pera. hihingang ka. Magkano nga ba? Ayaw makipagkita. Oo, Ingat tayo kaya dyan. ito ho ang ating pag-usapan muli dahil nga. dumarami daw ang nabibiktima muli ng love scam. Love scam. Ngayong papalapit ng Valentine's Day. Yes, kaya nasa linya na po natin si ASEC Renato Aboy Paraiso, ang spokesperson ng Department of Information and Communications Technology o DICT. Magandang umaga. Si Connie po ito, si Igan. Good morning, Asik Paraiso. ASEC. Ayan. Bubuton lang natin. Saan dito? One. Remote one. Remote one. Naka-remote one na. Okay. Sige, kaya good natin morning to. po. Magandang umaga ho, Ma'am Ayun. Connie, Hindi pa. Igan. Magandang Mga umaga. taga-subaybay. Ito po, pagkadating ng Pebrero, syempre, double time din ang ating mga love scammers. Totoo ba na habang papalapit po ang Pebrero, dumarami rin ho ang mga nabibiktima ng love scam? Ay, tama naman ho. Actually, the whole year round, meron naman ng mga love scam. Pero mas tumitindi ho sila at mas umiigting pagdating ho sa buwan ng Pebrero. Actually, ayon nga ho sa CICC, tumataas ang bilang ng mga biktima ng mga love scams kung kailan mas marami yung bukas ang pakikipag-ugnayan online. Umaabot sa mga around 15 Filipinos ang mabibiktima ng love scam araw-araw ho. 15 every day. Naku po. Every day po. Ano po ito? Random yung pagpili ng biktima o alam nilang single? Well, actually, binabanggit niyo ho kanina yung AI, Igan, Ma'am Connie, no? Nagagamit din ho ang AI for social profiling. Nako. Lalong-lalo na tayo mga Filipinos are very susceptible na oversharing ng mga information natin na naghahanap tayo ng pag-ibig, if ever na very active tayo sa mga dating apps, kasabay ng mga post natin sa mga social media sites natin. So talagang nagkakaroon ho ng social profiling with the use na ngayon ho, ng AI po. Ayun na nga eh. So, So wag tayo yung ika nga sa oversharing. mga impormasyon natin sa social media, nalalaman no? kung ikaw ay naghahanap ng pag-ibig, parang ganon. Yung mga post Tama mo. ho. Di ba? Tama ho. Pati yung activity natin sa mga dating applications na nagkakaroon ng yung kumbaga yung tinatawag natin na yung numbers umaakyat, yung do sa profiling ho nila. Okay. Paano po natin mababalaan yung ating taga-subaybay sa DCWB? Ano ba ang oo? Na hindi sila maging miyembro ng malamig ang Pebrero. Ano ho ba signs na ito'y scammer at hindi talaga tunay na mangingibig Ayun. ang kausap mo? Babae at lalaki biktima dito, Oo Mare? naman, talaga. Sinabi mo pa. O sige nga, ano, Asek. Marami ho naman tayong mabibigay na babala at tips upang maiwasan ang pagiging biktima ng mga love scams. Unang-una, mag-ingat sa mabilis na pag-uusad ng relasyon. So parang yung accelerated yung pakikipagrelasyon sa inyo, yung kakikilala pa lang ho sa inyo, sinasabi na ho na mahal na nila kayo, na they care enough for you deeply, na gusto na nilang pumunta dito sa ating bansa kaso wala lang silang mga pamasahe. Pangalawa ho, kailangan. So, talaga ang pakilala nila nasa ibang bansa po ang sila. gwapo pa kamo ng profile pic. Karami yan ho, yung mga sa love Hindi scam taga- na tatala natin, taga-ibang bansa ho, or nagpapanggap na taga-ibang bansa po. Kasi ako ang mga kaso kong naranasan po na mga natulungan, nagpapanggap na anak ng hari, anak ng general, di ba na kailangan Retiradong sundalo mga na ganon. taga-US. Parang ganyan. ganun, Asik, no? Oo. Kasama rin ho yan na para kasi hindi lang yung emotional emptiness ang pinipray nila, Sir Igan. Ang pinipray din nila yung greed natin na magkakaroon ako ng pag-ibig
mayaman pa yung yung mapapangasawa ko Yan, or oo. magiging boyfriend ko. So those are two things that talagang they prey upon, yung emotional vulnerability tsaka yung greed ho ng ating mga kababayan. Ito nga ang napansin ko, parang karamihan sa mga nabibiktima, ewan ko lang kung tama o mali ako pero sa akin pong mga nakukuhang mga sumbong, parang karamihan senior ang nabibiktima po. Bakit? That's Tama. senior. Tama, kasi unang-una ho, lalong-lalo na yung mga seniors na para naghahabol na nung huling biyahe papuntang simbahan, Ma'am Connie. Pero Okay. more importantly, yung pagiging ho nila, yung tech adverse nila, hindi sila masyadong techy na yung pag-verify ng identity, yung pagiging savvy sa social media platforms ho natin. Talagang gusto lang, they went on social media just to find yung mga partners nila for that sole reason alone. Talagang again, it's part of social profiling, social engineering na ito talaga yung mga madalis na bibiktima because again nga, hindi sila yung maduda at saka parang hindi sila maalam sa mundo ng teknolohiya. Pero yung mga yan ho, matalino eh. Hindi agad-agad, talagang huhulihin ng loob mo. Matagalan din, ano? Ano red flag para masabi nung kausap na, naku, manguhut-hut na to. Pag humingi na ba ng pera? Ay, tama ho, Sir Igan, pag humingi na ho ng pera, at saka pag they pray on na parang halimbawa, hindi man na ho pera kagad ang hinihingi, nanghihingi kagad ng mga proof of identity mo naman, yung parang, kasi ho, yan naman din yung phishing activity ho nila, kasi hindi lang naman ho talaga yung pera or financial activity or financial scams ang hinahabol nila. Minsan, yung phishing muna. Kasi magagamat naman ho yun para biktimahin yung mga kamag-anak nyo. Ayun. Tapos pag ikaw naman humingi ng detalles tungkol sa kanya at pamilya, ang daming dahilan Bibigay ba siya? Halimbawa, Hindi, ayaw magpakita ng mukha, di ba? Laging Tama ho. nasa ospital. Maraming dahilan. Maraming dahilan. Oo. Tama ho. At saka minsan makikita nyo, yung mga, madali na mahuli. Yung mga profile na binibigay, yan, gaya din dinidiscuss nyo kanina, mga sikat na tao or yung mga tao na madaling pakuha yung mga profile, minimimic nila or nagkakaroon din ng identity theft ho, Ma'am Connie, Sir Gigan. Ako ang tanong ko kasi 'di ba ang normal niyan na sinasabi, ayun nga marami akong ginagawa, busy ako, ganyan kaya hindi ako makapag ano tawag mo doon yung video call. 'Di ba? Yun pa. Yung video Ayaw call ayaw magpakita magpakita. Pero paano nagagamit kung halimbawa AI? Baka mamaya Kaya. yung kayang-kaya na bang live Nagagalaw ang ng AI? bibig. Tama ho. Kayang-kaya no. Even Kaya. mga several years ago, in fact, na-feature ho to sa isang reality show sa Amerika kung saan in real time nagkakaroon ng deepfake. So, yung isang host, akala mo kumakanta nung kanta, pero pinapakita na sa harap lang ng camera. Real-time deepfake po ang tawag doon. Naku, nakakatakot anong yun. parusa? Kunyari, ngayon may nakikinig. Gusto sa inyo ba magsusumbong, Asek? Pwede? Meron na tayong tinatag na hotline po, Sir Igan, kasama ng mga law enforcement agencies natin para madali ho matandaan ang ating mga kababayan, yung number na 1326, ito ang hotline ho for anti-scam. So whatever scam yan, kasama na ho ang love scam, pwede ho nilang i-report sa atin sa DICT, CICC. Tapos there are professionals on the other line para ma-profile natin, magkaroon ho tayo ng ma-document ho natin properly before we turn it over to the law enforcement agency para mas madali na ho yung trabaho ng mga law enforcers natin. Samantaling ko na lang, yung naggagawa ng peking Facebook account, kagaya sa akin ngayon, pinapalabas, ako yun, nagbebenta akong gatas. Padala ko sa inyo, Asek. Matitrace ba sino talaga pasimuno itong mga hayop na to, tamad na to? Matitrace naman Sir Igan, pero sige, ang nakakalungkot to, unang-una, karamihan sa kanila nasa labas ng bansa. So there is a jurisdictional nightmare. Yung mga jurisdictional nightmare ho natin. You'd be surprised kasi ang ini-endorse nila yung mga products na hindi naman dito sa Pilipinas natatagpuan. Kumbaga talagang online lang nabibili. Ako naman ang sa akin, ang dami hong fake accounts ng Facebook ko. Okay? Hindi ikaw yun. Ang problema nga lang po, I guess, ginagamit nila yung profile picture ko, iniiba nila yung pangalan, at ang nabibiktima nito sa mga abroad na mga, ng ibang lahi. Ako naman, love scammer. Parang ganun ang dating di ba? So, pwede rin ho, pwede ba yun?
Oo. Kasi Pwede ho, unang tingin pa lang binabanggit natin kanina. unang tingin pa Yung lang, binabanggit biktima natin na, kanina Asek na, eh. Oo. 'Di ba? opo. Yun. Pwede So, ho. Kasi meron naman ho tayo, i-report natin yan sa Facebook. Meron ho tayong, ang tinatawag natin sa pakikipag-coordinate natin sa mga social media platforms na to, yung mga green lanes ho natin na to. Kasi pag Oo halimbawa, nga eh. individually, medyo matagal. oo. Itong ating Facebook Philippines ba? Kasi alam naman nilang fake eh dahil Oo, wala. paulit-ulit na kami rito nagsasabi na hindi kami yun eh. Wala pa silang Opo. kusang loob, kailangan pa magreklamo eh. At saka ang Dapat dami hindi na nang nila nagrereklamo. pinapayagan. Oo. Opo. Ang nagiging problema, unang-una ho, although nakikipagtulungan tayo sa kanila, wala ho talagang yung binabanggit niyo, Sir Igan, na Facebook Philippines. Wala talagang Facebook Philippines. Meron lang ho Wala sila ba? dito is yung, Oh. wala ho. Meron lang ho sila dito yung policy guidelines office nila. Mm-mm. Pero yung mismong branch ho nila, for us to acquire jurisdiction over them, wala po. Ay, Okay. peki pala yung pinapadalang kong Basta- Facebook Philippines. Oo. Ako nga, Kaya napa-NBI pala- ko pa eh. Yung ganun. Pero ang masaklap nito, mag-iiba lang sila ng profile, paulit-ulit lang ho. So, ano ang atin po pwedeng magawa para matuntun itong mga nang sa scam na ito? Well, to be fair naman sa mga, ayan, for example, yung binabanggit ho nyo, yung Facebook, yung mga kaibigan natin sa Meta, meron naman silang binigay sa atin sa ating may mabait pamahalaan. naman silang kausap yung Meta Oo. din. Oo. Oo, na binabigyan tayo ng green lane na parang ma-expedite naman yung mga reklamo. Pero again, their policies are based really on yung Yes. guidelines na nanggagaling sa ibang bansa. So, doon medyo sila nahihirapan din, no? Pagdating naman doon sa sinasabi nyo na matuntuno natin, again kami sa CICC at DICT pwede natin itong i-trace, kung matitrace natin to para malaman kung sino talagang gumagawa. But again, we have to face the fact that this is a global syndicate na hinaharap natin. I see. Naobserbahan nyo ba, Asek Paraiso, nung wala ng POGO operation sa Pilipinas, nabawasan ba yung mga text scam? Kasi parang nandyan pa rin eh. So, Tama ho. ang obserbasyon Tama, nyo, Sir Igan. sa labas na ng Pilipinas sila nag-ooperate, tama ba? Tama, Sir Igan. Nung una nagkaroon ng decline. Medyo bumaba. Tapos, napansin natin, nagkaroon na naman ng uptick or medyo dumadalas na naman. Napansin namin. Oo. Tapos nalaman namin, yung mga POGO operators na to, nagkaroon na ng guerrilla operations. Imbis na sa isang malaking building sila nag-ooperate lahat-lahat, Oo. na sila, they broke up into cells na medyo konti, tapos they're spread out throughout the country. So, again this is yung problema hindi lang yung mga Pilipino nang bibiktima sa kapwa Pilipino, but yung Pilipino nang bibiktima ng mga foreigners, yung mga foreigners nang bibiktima sa Pilipino. So it's really, again, we have to really emphasize that fact, yung borderless nature ng mga threat actors na to. Oo. So Sir, nabanggit nyo kasi global syndicate na ito. May nahuli na ba kayo? At gaano ba kahirap? Kasi global lang, sa ibang bansa ito, paano ba yung jurisdiction natin? ayun pag yung may nahuli na tayo, to be fair naman doon sa mga law enforcers natin, may mga nanuhuli naman tayo Anong profile ng mga Chinese na scammers? ibang mga foreigners din na nahuhuli natin na dito nag-ooperate sa Pilipinas at binibiktima yung mga kababayan natin. Ay, ito lang mabanggit ko lang kasi kanina nabanggit din po yung tungkol sa AI. Pero ito hindi naman to love scam. Mas nakakatakot nga ito actually dahil may kumakalat ngayon sa social media na parang may tatawag sa'yo tapos pag nag-hello ka, Kaboses. gagayahin na, nire-record nire-record na daw yung Nire-record na. boses. Tapos ang masaklap pa nito, hahanapin nila yung profile ng anak mo, parang ganyan. And then, sasabihin na kidnap. At may merong parang AI na nagsasalita. Ano Basta ho bang totoo anong dun? number, huwag ka na sumagot. Oo nga. Di ba? Tama Sir Igan. At na-monitor din namin yan, Ma'am Connie, na parang pag tumatawag kayo, hindi minsan ang number na ginagamit, yung mga mobile network operators pa rin Exactly. natin. Oo. So Napapasok pag na nag-hello nila. kayo, napapasok na nila, nagsasalta kayo para naman gayahin yung boses nyo. So, hindi napansin din natin yan. Yeah. At tama si Sir Igan na parang ang usually nabibiktima niyan. So, pag nakakatanggap po kayo ng hindi sumasagot, balaan nyo na mismo yung mga kamag-anak nyo, yung mga kaibigan nyo. Kasi sila talaga ang biktima. Kasi ang gagayahin yung boses nyo. Alright. Okay. Asek, maraming salamat. Tatandaan lang namin 1326. Tama ba? Tama Sir Igan. 1326. Yan ang ating hotline. Sek, papadalan din namin kayo.
Para matigil na yung mga love scammers din namin at saka yung kaiigan sa Facebook. Sige po. Mas Salamat. marami sila na Basta- bibiktima eh. Basta kasi huwag kang o-order ng gatas, hindi totoo yun. Ha? Thank you, Yung nga, Asek. ibang gamot pa eh. Yung, Oo. Kaya nga, yun ang Ako, delikado. pampapayat na gaan. Mo, ang Wow. dami niyan. Oo, grabe. Ingat grabe. po kayo. Salamat sa mga binigay niyong tip sa amin. Ingat po. Thank you po. Maraming salamat din, no? Good morning po. Asik Renato Aboy Paraiso. Siya po tagapagsalita ng Department of Information and Communications Technology, DICT. Hilingan, walang pinoprotektahan.